blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Kung ikaw ay isang negosyante at magaling ka na negosyante, dapat yung perang hawak mo hindi nagkakasya sa'yo. Pansinin ninyo sila grupo ng SM, C Family. Yung pera nila, kahit anong dami ng perang pumapasok sa kanila, hindi pa kayo nagtataka hanggang ngayon marami pa rin silang utang. Bakit hanggang ngayon marami pa rin silang utang? Naka-spread yung pera nila at umuutang pa rin sila sa mga financial institution. Why? They're still doing that. Mayaman na sila, successful na sila. Dapat nagtitipid sila. Dapat ini-enjoy nila yung pera nila. Kasi being an entrepreneur, hindi nagkakasya yung pera mo sa'yo. Bakit? There's so much opportunity, there's abundance of opportunity out there na pwede mong i-take advantage. Nagsimula sila sa mall. Hindi na kontento sa mall. Nagkaroon sila ng realty. Hindi na kontento sa realty. Nagkaroon sila ng bangko. Hindi na kontento sa bangko. Nagkaroon sila ng mga supermarkets. And it goes on and on and on, and they are continuously expanding their networks, their business. Why? Kasi hindi kasya yung perang pumapasok sa kanila dahil nga magaling silang negosyante. So wag po tayong maniniwala na ang pinakamahuhusay na negosyante is yung may pinakamaraming cash on hand. Kung tatanungin niyo po ako, me as an entrepreneur, wala rin po akong pera. Pero I have several businesses na masasabi kong successful naman siya. Masasabi kong kumikita naman sila. Anong ginagawa ko sa pera? I reinvest it. Bakit? Pag nag-ipon kasi ako, that is dead money. Whether ilagay ko yan sa bangko o whether ilagay ko yan sa bahay namin, sa isa kaparate ng bahay namin, it's dead money. Why? Money is designed na mag-circulate. Kailangan umiikot yan. Kailangan may cash flow yan. Kailangan nag-earn yan. If I have money today, my goal is by next month, kailangan yung pera ko is earning at least minimum of 10% monthly. Diba? Eh magkano lang ang kayang ibigay sa akin ng bangko? Ang kayang ibigay lang sa akin ng bangko is less than what? 1%, 2% per annum? Sobrang liit nun. So ibig sabihin, paano ko mapapakita ng 10% yung pera ko? Saan ko siya ilalagay? Ilalagay ko siya doon sa proven na sistema na negosyo na meron ako na kumikita. Ganon dapat ang gagawin natin yun sa pera. Marami kasi nag-e-enjoy sa pera nila bilang negosyante na hindi na nakakalimutan nilang i-reinvest, ilagay sa kumikita. Kailangan matuto tayong magtanim. Kaya, sa ganon, yung lifestyle natin in the future is, alam mo yun, yung income natin ganito nakalaki. Yung lifestyle natin ganito lang ang gastos na. So you can sustain a happy and abundant life. That's how you sustain a happy and abundant life. Para saan pat ginawa ang magagandang destinasyon sa buong mundo? Para saan pat ginawa ang magagandang damit, kasuotan? Bakit ba ginawa yan? Bakit ba ginawa yung mga magagandang sasakyan? Bakit ba meron tayong nakikita at gusto ng mata natin yung nakakakita tayo ng magagandang bahay? Ginawa po ng lahat ng yan para makita nyo at maobserbahan ninyo at ma-appreciate nyo. Ginawa po yan para sa'yo, para kunin mo. Ginawa yan para sa tao. Kung naniniwala kang tao ka at anak ka ng Diyos, deserve mo yung mga bagay na magaganda, na maaayos, na komportable, na marangya sa buhay mo. Ang utang kasi talaga, ang misconception po ng maraming tao pagdating sa salitang utang is negative. Kumbaga, malaking responsibilidad kagad, negative siya. Ang hindi nila alam, maraming yumaman sa utang na puhunan. Kumbaga, let's be frank and let's be honest. Hindi naman po lahat ng negosyanteng naging successful nag-umpisa ng may kapital, di ba? So, ganun pa man, nakakuha sila ng oportunidad na magkaroon ng kapital dahil nga pinangutang nila, ginawan nila ng paraan. Ang tawag ko po dyan is they do whatever it takes para maumpisahan lang yung negosyong pinangarap nila. So, nangutang sila ng puhunan. So, dahil yung puhunan nila, alam nilang may responsibility sila dahil utang nga yun, ginalingan nila. Kumbaga, nag-aral sila, inayos nila yung negosyo, trabaho sila, nagsipag sila, napakita nila, nabayaran nila yung pinagkakautangan nila, napalago nila yung negosyo. Tapos nung lumalaki na yung negosyo, nangutang ulit ng mas malaking puhunan para makapag-expand. Tapos, nung nag-e-expand na yung negosyo, dahil naging successful na yung process nila, nangutang ulit ng mas malaki dahil mas malaki na yung pangangailangan nila tuwing mag-e-expand sila ng negosyo. So, yan po talaga ay normal na gawain po ng mga negosyante po na magagaling na negosyante. Normal na gawain po yan. Kasi bakit? Hindi nga nagkakasya yung pera nila dahil nga doon sa oportunidad na meron sila.
wag na wag po kayo mangungutang sa 5-6. No? Basta 5-6 po, wala yan. Mahirap pong bayaran yan. Malulugi po kayo dyan. Hindi nyo kayang i-compensate yung tutubuin. Kasi usually talaga sa negosyo, especially nag-uumpisa ka, malaki na yung 5 to 10% na net profit mo per month. Labas na lahat ng gastos. Malaki na po yun. 'Di ba? Kung nag-uumpisa ka. Ngayon, kung medyo minamalas-malas ka pa sa mga unang buwan, pangalawang buwan, pangatlong buwan, nalulugi ka pa niyan. Pero darating at darating yung time na mapi-figure out mo kung ano yung pinaka-perfect na sistema sa negosyo mo and magiging profitable ka na. Kaya wag po kayong mangungutang sa mga loan shark, no? Yung mga sobrang laki ng interest. So ngayon, kung meron man pong kamag-anak na magpapahiram sa inyo na merong tubong at the max is 5%. Pinaka-maximum na po yun, 5%. Ayan, pwede na po yan. Yung mga 3%, 4% na tubo po, okay yun. 5% po, okay na po yun per month. 60% ang tubo nila per annum, hindi nila kikitain sa bangko yun. Diba? Kung 5% per month po, no? So 60% sila per annum. So malaking kita na rin para sa kanila. 'Di ba? Siguraduhin lang natin, yung aggressiveness kasi may tamang kinalalagyan eh. Hindi yung puro aggressiveness ka lang. Tapos wala kang konkretong plano kung paano mo mababayaran yung utang mo. Wala kang konkretong paraan o mga ways, 'di ba? Para mapakita mo yung pinag-investan mong negosyo. Huwag po tayong susugal ng ganun. Para at least kung mag-interest man ako sa kanya ng 2%, meron pa akong 8% profit. Kung may buwan na mahina, pwede kong bawiin dun sa buwan na malakas para ma-compensate ko pa rin yung interest and may profit pa rin na natitira sa akin. So, ganun po yan. So, normal po yan sa mga negosyante. Yung iba, more than a decade na nag-ooperate na negosyo eh. Marami sa mga negosyante, 10 years, 20 years, 30 years na nandun yung negosyo nila eh. Kumbaga, established na yun eh. So, kumbaga, hindi masama na magkaroon ng lockdown, lalo na kung mabilis lang yan. So, syempre, yun ang expectation ng mga negosyante. Here comes, reality kicks in. 1 month na, naka-lockdown pa. 2 months na, naka-lockdown pa. 3 months na, naka-lockdown pa rin. So, after 3 months, yung 3 buwan na wala kaming kinikita, kailangan namin pasweldoin yung mga empleyado namin, kailangan namin magbayad ng renta, kailangan namin magbayad ng mga operational expenses like kuryente, internet, at tubig, talagang bagsak. As in, alam mo yung lubog na lubog talaga yung negosyo. As in, talagang wala. Alam ko marami dyan, mga ganyan na na-experience nila eh. Naging complacent kasi. Kasi dati ang focus is operation, okay na ako. Kumikita na ako daily, di ba? Operation. Doon kasi nakafocus yung maraming negosyante. Doon nakafocus before the pandemic. Kaya nung tinamaan ng pandemic, syempre, for the longest time, hindi na kami nagma-marketing eh. Kasi established na nga yung business namin. So, nagkaroon talaga ng malaking problema. Okay? Yung pagiging complacent kasi doon sa sitwasyon na lahat naman tayo eh. Majority ng mga negosyante naging complacent sila. And then, the sad part is, dahil hindi nga kumikita yung negosyo, we are losing lots of money. Lahat ng mga negosyante, lugi, lubog, baon sa utang yung iba, ganyan na nangyari. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-recover yung mga yan. Marami sa mga negosyante ngayon na hanggang ngayon parusa ang inaabot. No? So, nawawala na ang pera. Nagamit na yung savings, nagamit na yung emergency funds, and then here comes, kailangan mo ng mangutang. Yan ang sad truth about being an entrepreneur this time of pandemic. Kailangan mo ng mangutang ng pera. Diba? So, imaginein mo to yung negosyo mo nalulugi, hindi mo alam ang gagawin mo kung paano mo i-recover tong negosyo mo dahil panay nga lockdown, panay ang mga restriction. And then here comes, mag-ooperate ka na, nangutang ka ng pera, babalik ka na naman ulit dun sa old process mo na nakasanayan mo before, na hindi nga profitable. Oo, hindi na pwede. Hindi na pwede sa panahon ngayon. So kaya bleed talagang, alam mo yun, tapo ng pera talaga. 'Di ba? So anong nangyayari sa mga negosyante ngayon? Nakakalungkot mang isipin, sobrang laki na ng mga utang ng marami. Nagkautang-utang na kasi lost na sila eh. Hindi na nila alam kung anong gagawin na nila eh. 'Di ba? And then, of course, yung iba dyan, give up na nila yung negosyo nila. Alam mo yun? Nagpalit na lang sila ng business. Ayun yung masakit. 'Di ba? Minahal mo yun eh. Oo. Kumbaga, walang iniba sa asawa yan eh. 10 years kayo nagsama niyan eh. 10 years kang pinapaligaya niyan eh. 10 years kang binibigyan niyan eh. 10 years kaya nagpo-provide sa pamilya mo eh.
tapos kailangan mong isara. So, yun yung yung pinakamahirap sa maraming negosyante ngayon na ganyan yun na-experience. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakanda kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po namin ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.